Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa atin. Bumuko tayo at manalangin tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sapagkat minsan pa binigyan mo kami ng pagkakataon na kami po ay muli na makalapit at makadulog sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral sa iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, na magkakaisang unawa sa iyong salita upang kami ay mapagpala po, Panginoon, ito. Anuman ang suligi at gawa ng kaaway hindi namin nakikita, amin pong sinasaway sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon at bilang tatayo sa unahan ng iyong mga anak. Ama, hindi man po ako karapat-dapat ay pagingdapating mo po ako alang-alang po sa iyong mga banal na salita. Anuman ang suligi ng kaaway, hindi po namin nakikita, amin pong sinasaway. Sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon, tayo pong natin magsabi ng Amen. Bago ko, pag daw po mga kapatid may bulaklak yang gaho, pag yan ay mag-aamihan na, mahuhulog na yan. Mga palatandaan po yan. Maging sa ating panahon, mga kapatid, makikita at mamamalas natin po ito. Kasalita ng Diyos ang pinakamalaking pagsubok na dapat paghandaan at mapagtagumpayan. Bago ko basahin niya ang ating pong material verse, buklatin natin mga kapatid ang Mateo sa chapter 24. Bakit sinabi po mga kapatid na pinakamalaki itong pagsubok na dapat natin pong mapaghandaan? Salita po ng Panginoon sa aklat ng Mateo sa chapter 24 sa verse 21 and 22, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Marami na tayong pinagdaan ng mga pagsubok, pero itong pagsubok na ito, once and for all lang po ito. Ito po, mga kapatid, ang susubok sa ating pananampalataya. Kaya kinakailangan, ito po ay ating mapaghandaan at ito po ay ating mapagtagumpayan. Basahin natin po ang salita ng Diyos sa aklat ng Pahayag, chapter 3 sa verse 10. Ganito ang ating pong mababasa. Ang susi po ay ito. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, marami ng pagtitiis. Dahil ang salita ng Diyos, masakit ito sa ating laman. Yung salita po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi aayon at papabor sa ating pong laman. Lagi itong kontra, mga kapatid, sa ating pong laman. Sabi diyan, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Yung pong mga pagsubok nating naranasan, kagaya po ngayon sa Amerika, ang Amerika ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo, pero tinamaan po sila ng hurricane, mga kapatid, ng isang araw lang. Marami pong mga pag-aari na mga tao, mga kapatid, ang nawala. Mga bahay, mga property ng tao, lalo po yung buhay ng tao. Kasi darating po talaga yung pagsubok sa buong sanlibutan. At kailangan po natin ng intervention, kailangan po natin ng tulong na nagmumula po sa Panginoon. Sabi diyan na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang nananahan sa ibabaw ng lupa. Tayo po yan, mga kapatid, na naandito po sa ibabaw ng lupa, kailangan nating mapaghandaan at kailangan po nating mapagtagumpayan yan. Ito po, mga kapatid, na hulang ito, napakahalagang maunawaan po natin ito. Sa aklat ng Pahayag sa chapter 6, sa verses 1 up to 17, hindi po natin matatapos lahat yan. At loobin ng Panginoon, kung di natin matapos, mga kapatid, ay ma-i-continue natin sa susunod po na linggo. Sabi po dito sa aklat ng Pahayag sa chapter 6, sa verses 1 up to following, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko ang isang 4 na nilalang na buhay na nagsalita gaya ng isang kulog. Halika, at tumingin ako at narito isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang buso, at binigyan siya ng isang putong, at siya yumaon, nagtatagumpay at upang magtagumpay.
cut na muna natin. Nang buksan po, mga kapatid, ng kordero ang aklat na mayroong tatak, mga kapatid, makikita natin diyan sa kanyang salita, nakita niya, sabi niya, nakita ko nang buksan ng kordero ng Panginoong Kristo. Kung ibabalik natin, mga kapatid, ang pagbasa sa aklat ng Revelation chapter 5, walang taong masumpungan, mga kapatid, magbukas ng aklat at mag-alis ng tatak nito. Ni tumingin, mga kapatid, ay walang may karapat-dapat. Salamat sa Panginoon, mayroon pong Panginoong Kristo. Yung kordero po dyan. At ang sabi niya, ang isa sa pitok ng tatak at narig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay. Doon po kasi sa paraiso, mayroong four living creature. Mayroon pong apat na nilalang na buhay. Di natin, mga kapatid, madidiscuss ngayon. Pero doon, mga kapatid, ay may apat na nilalang na buhay, may 20 at 4 na matatanda. Doon po sa paraiso ng Diyos yun. Kaya kung papansinin natin, ang sabi diyan sa kanyang salita, at tumingin ako, narito isang kabayong maputi, na ang nakasakay dito, mga kapatid, ay may isang puso. Sabi diyan, at binigyan siya ng isang putong. Siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Pagdating nito, maraming mapapagtagumpay ang Kristiyano, mga kapatid, sa buong mundo. Kaya kung papansinin natin, sana huwag tayong mapagtagumpayan nito. Dahil ang pagdating niya, mga kapatid, ang hula sabi niya, siya yumaon, nagtatagumpay at upang magtagumpay. Sino ito, mga kapatid, na nalalapit pong dumating? Pakisuyo mo naman. Next mo. Yung po, mga kapatid, sa pangalawa tayo, rider on white horse. Medyo may kahabaan po ito, mga kapatid. Di ko alam kung matatapos nga natin ito. Itong isa lang na ito, mga kapatid, rider on white horse na yan. Napakahaba na po nito. Ito, mga kapatid, ay mararanasan na dapat nating mapagtagumpayan. Ito, mga kapatid, ay yung rider on white horse. Yung pong rider on white horse, mga kapatid, ito yung mga antichrist. Yung rider on white horse, ito ay mga antichrist o antikristo po ito. Sabi diyan sa kanyang salita, nang buksan po ng kordero, yung isa sa 7 tatak, lumabas ang kabayong maputi at mayroong nakasakay dito na mayroong isang busog at mayroong pong korona. Mayroong pong putong at siya po ay yumayaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Marami po ito, mga kapatid, matatalo at madadaya. Kaya sa salita ng Panginoon, kung babasahin natin, yan po yung Antichrist. Ito po yung Antichrist. Ito po, mga kapatid, ay mga kaaway. Kaaway po yon. Siya po ay laban kay Kristo, siya ay kontrabida. Sabi nga nila, hindi daw po maganda ang pelikula pag laging bida at walang kontrabida. Si Satanas, mga kapatid, ay kontrabida. At makikita natin dito, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, yung pong mga antikristo ay nakahulang darating. Yan po ay palatandaan ng nalalapit na pong pagdating ng Panginoon. Basahin natin, Mateo sa chapter 24 na pasuyo mo, sa verses 1 up to 5, kung mayroon akong nailagay. Diyan sa aklat ng Mateo, mga kapatid, sa chapter 24 verses 1 to 5, nakikiusap po ako, kaunting tiis natin. Unawain natin ang salita ng Diyos. Kasi itong ganitong pag-aaral, hindi po ito madali, mga kapatid, maunawaan. At ito ay sinisinsay ng mga taong walang tiyaga. Yun ang sabi ni Apostol Pedro doon sa aklat ng 2 Peter sa chapter 3. Sabi niya, at lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kanyang lakad ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanya ay sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. Kung tayo po'y nakakapanood ng world news, unti-unti nating nakikita
yung napakatatas na building, unti-unting mga nagpo-collapse. Walang bato, mga kapatid, mananatili o maiiwang nakapatong sa kanyang kapwa bato. Lahat ay ibabagsak. Yan po ang hula sa Biblia. Kaya hindi dapat natin ipagtakayan. Dito sa salita ng Panginoon, sa verse 5, sabi diyan sa kanyang salita, o sa verse 3, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Dalawa po ang concern, ang muling pagbabalik ng Panginoon at ang katapusan ng sanlibutan. Pero bago dumating ang pagbabalik ng Panginoon at ang katapusan ng sanlibutan, darating muna ang Antikristo. Darating muna ang Antikristo. Kaya sa salita ng Panginoon ay ganito sa kanyang sinabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan. Kasi sa pagparito ng Panginoon, mga kapatid, mayroon pang kaunting panahon. Ano po, para ibuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mga taong hindi nasama sa rapture. Ano po, at sila po'y paparusahan ng Diyos physically alive. Buhay po sila, mga kapatid. Kaya sabi ng salita ng Diyos, verse 4, sumagot si Jesus at sinabi, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Ang Antikristo, mga kapatid, ay nakapagliligaw. Sa maraming churches, mga kapatid, kung bakit sila naligaw, ang kanilang eksplanasyon sa aklat ng Revelation chapter 6 na yan, verses 1 to 2, siya ay si Kristo. Siya ay si Kristo. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi siya si Kristo, kundi siya ay ang Antikristo. Kaya makikita natin sa verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Karamihan churches, mga kapatid, na Trinitarian, Oneness, ang kanila pong paniniwala, yung pong rider on white horse ay si Kristo. Pero napakaliwanag sa salita ng Panginoon, bago siya dumating, ang darating, sila ay magsasabi lang na sila ang Kristo. Bakit nakapangdadaya? Dahil ito'y nasa reliyon. Amen. Ito'y makapangdadaya dahil ito'y nasa reliyon. Kaya yung isang Antikristo dyan sa Davao, mga kapatid, isa yon. Pero hindi pa po ito, mga kapatid, lumalabas yung pinaka. Pero alam po natin sa salita ng Diyos, pagsasabing ako ang Kristo. Maraming maililigaw po yan, mga kapatid. Bakit nakakapandaya? Dahil siya'y nakasakay sa puting kabayo. Kaya kung papansinin natin, bakit, mga kapatid, hindi kulay itim? Bakit hindi pwede yung ibang kulay? Bakit puti? Kasi yan yung karakter ni Satanas. Siya ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Pero siya, mga kapatid, ay laban kay Kristo. Kagaya po sa panahon ng Panginoong sa Kristo, ang dami pong pariseyo, mga kapatid, iskriba, marurunong sa utusan ni Moises, ang laban kay Kristo. In fact, hanggang ngayon, mga kapatid, hanggang sa Israel, ngayon hindi pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon. Kaya kung papansinin natin, sabi diyan, hindi kakaunti ang darating na Antikristo. Sabi niya, may magsisilitaw at paririto sa aking pangalan, magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw. Bakit? Nakapandadaya, narinig na natin, dahil gumagamit din ng salita ng Diyos. Kaya, kailangan natin ng unawa. Kailangan natin ng unawa, hindi conforme. Yan ay gumagamit ng salita ng Diyos sa Diyos na yan. Yan ang sinabi ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. Maging si Satanas ay gumagamit din ng salita ng Diyos. Mateo sa chapter 4. Mayroong sinabi, Brother Rigor, yung isang kilalang pastor diyan sa Amerika, na napakarami ang member. Ang dami, mga kapatid, di mo mabilang, baka milyon. 44,000, isang gathering niya, mga kapatid. Ang pangalan ay Joel Osteen. Ang sabi niya, always goes to heaven. Sa ibang salita, lahat ng relihiyon daw, ang daan ay patungo sa langit.
Kaya kung papansinin natin, isa iyon. Marami pong magsasabi, mga kapatid, na ililigaw ang marami. Dahil ang ginagamit din ay ang salita po ng Panginoon. Okay, bilisan ko na lang, mga kapatid. Alam ko na yun, ito'y review lang sa atin. Review lang sa atin ito, pero kailangan ma-remind sa atin ito. Okay, next nga natin. Balik natin doon. Yung Antikristo, yung riders on white horse. Makikita natin ang picture niya, yung mukha ng Antichrist ay ito. Mga kapatid, makikita natin kung bakit siya nakakadisip, pero makikilala po natin siya dito. Ito ang sabi niya, dahil siya'y nasa reliyon. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 11, verses 12 up to 14. Sa verse 14, mga kapatid, si Satanas ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan, hindi malaking bagay na ang kanya pong mga ministro ay mag-anyuring anghel ng kaliwanagan. So makikita natin, napakaliwanag sa salita ng Diyos. Di ko na lang basahin, narinig na natin kanina. Ito po, mga kapatid, na Antikristo ay binigyan ng isang crown, isang putong. Ano po? Tandaan natin, ito pong Antikristo ay may isang putong din. Pag sinabing putong, siya'y maghahari din. Siya sa paghahari, mga kapatid, sa relihiyon. Kaya nga, sa pag-aaral natin, magkakaroon ng one world religion. Ito ang mamumuno, mga kapatid, ay ang Antikristo. Kasi binigyan siya ng isang putong. Ibang salita, mga kapatid, mayroon siyang crown. Mayroon siyang tawag dito, corona. Kaya sa salita po ng Diyos, makikita natin. At ang isa pang palatandaan, mayroon siya pong busog. Hindi po yung busog, ha? Mayroon siyang busog o mayroon siyang palaso sa kanyang kamay. Yan ang sinasabi ng Ephesians sa chapter 6, sa verse 16. Sabi doon sa aklat, mga kapatid, ng Ephesians chapter 6, sa verse 16, bukod dito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligid. Sa English ay, that we can quench the fiery dart of the wicked one, upang mapatay natin ang ningas ng suligi ng masama. Yan, mga kapatid, pandaraya yan. Lalo mo ngayon, mas napakabilis po ngayong kumalat ang maling aral sa pamamagitan ng social media. Ano po? Napakabilis kumalat. Kaya yung pong maling pangangaral, pagtuturo, mga kapatid, napakabilis kumalat yan hanggang sa buong mundo yan. Sabi diyan, kailangan natin ma-identify, mga kapatid, yung suligin ng masama. Ano yung suligin ng masama? Pag sinabing busog, mga kapatid, bumapatay yun. Kaya yung pumapatay, mga kapatid, kung babasahin natin, Revelation sa chapter 8, yung aral na masarap sa laman. Yung aral na pumapabor sa laman. Kaya yun po yung aral na pumapatay. Kaya sa salita ng Diyos, makikita natin sa mga marami pong simbahan, iiwasan nilang masaktan ang mga membro, sawayin ang member nila, mga kapatid. Kasi lalo po yung mga nagbibigay po ng tulong, yung pong nagbibigay ng suporta, hindi po nila sasawayin yan. Kaya sa salita ng Diyos, ito yung nakakapatay doon sa buhay espiritual ng mga tao. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, mayroon pong isang busog sa kanyang kamay. Yan po yung suligi ng masama. Okay, next tayo na balik nga muli doon. And then, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, yan po ang Antikristo. Ano po, sa pagdating ng Antikristo, makapagdadaya siya dahil siya'y nasa reliyon. Kung ating babasahin ang 2 Thessalonians sa chapter 2, uupo siya sa templo at sasabihin niya, siya ang Diyos. Siya'y magmamalaki at magmamataas at magsasabi siya ang Diyos. Yan ang Antikristo. Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, malapit na po ito. Okay, next tayo na basuyin mo. Ito po yung comparison sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, pabasa nga natin muna na Revelation sa chapter 19 para ma-differentiate natin yung Antikristo at yung pagdating ng Panginoon. Sabi niyan, at kita kong bukas ang langit at narito isang kabayong maputi. Meron din pong kabayong maputi. Tandaan po natin, mga kapatid, laging si Satanas, ginagaya niya, kina-counterfeit niya, ini-imitate niya ang Panginoon para po siya'y makapangdaya.
Makikita natin dyan sa kanyang salita, kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Ang nakasakay dito, mga kapatid, tapat at totoo, at sa katwiran siya humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay may ningas na apoy, at ang kanyang ulo ay maraming diadema. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi lang isang diadema, hindi lang isang putong, marami siyang putong. Kaya yun ang differentiation. Para makilala natin, mga kapatid, ang Antichrist at ang Panginoong Kristo, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi lang iisa ang kanyang putong. Ano po? Kundi marami siyang diadema, sa English po ay many crowns. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay hindi nakakaalam, kundi siya rin. Siya'y nararamtan ng damit na binisigan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay ang Berbo ng Diyos. Ang pangalan niya ay Berbo ng Diyos. Sa ibang term ng Berbo, salita. Si Kristo, mga kapatid, ang salita na nagkatawang tao. Sa verse 14, at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa kabayong puti. Yung mga kasama niya, mga kapatid, ay nakasakay din sa mga kabayong puti. Samantalang, ang kasama, mga kapatid, ng Antikristo, mababasa natin mamaya, iba't ibang kulay ng kabayo. Samantalang sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga kasama niya na hukbong langit, sila ay nakasakay sa kabayong maputi at nararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay, at sa kanyang bibig o ang kanyang sandata hindi yung busog. Ang sandata niya ay tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Ang sabi diyan sa kanyang salita, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Ang kanyang sandata, mga kapatid, ay lumalabas sa kanyang bibig, isang tabak na matalas. Yun yung salita ng Diyos. Sa aklat ng Hebrews sa chapter 4 verse 12. Kaya wala pong salita ng Diyos na hindi matalas. Wala pong tao, mga kapatid, na hindi mahihiwa basta ikaw ay makalaman. Basta ikaw ay makalaman, narinig mo ang salita ng Diyos, siguradong mahihiwa ka ng matalas na tabak ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, makikita natin sa pagbabalik ng Panginoon, siya po ay maraming diadema, siya po, mga kapatid, ay mayroong tabak na lumalabas sa kanyang bibig, hindi yung busog. Yung tabak, walang iba yan, kundi ang salita ng Diyos. Sabi niya, upang sa pamamagitan nito, ay sugatan niya ang mga bansa. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos yan, susugatan niya ang mga bansa. At kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at nirakan niya ang pisaan ng ubas ng kabanisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sana, mga kapatid, si Kristo ang hari natin. Sana si Kristo ang Panginoon natin. Kaya kung papansinin natin, sa pagdating ng Panginoon, yung kanyang picture. Ganyan po, mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon. Kaya ma-differentiate natin yung coming of Antichrist and the coming of Jesus. The coming of Christ. Kaya kung papansinin natin sa pagparito ng Panginoon, marami siyang kasama, mga kapatid. Mayroon pong hukbo ng langit, nakasakay sa maputi, mayroon po siyang maraming putong, at mayroon pong tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Yun ang Panginoong Kristo. Samantalang ang Antikristo, sa pagdating niya, nakasakay din siya sa kabayong maputi. Nasa relihiyon din, parang spiritual din. Mayroong isang putong, mga kapatid, at ang sabi doon, may busog sa kanyang kamay, siya yumayaon na nagtatagumpay at upang magtagumpay. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, lahat ang relihiyon aalisin na. Nakalagay yan, mga kapatid, Revelation chapter 13. Ang gagawin ni Satanas, gagawa siya ng himala, lahat ng tao pasasambahin sa kanya, at ang lahat ng tao palalagyan ng tatak sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. Yan ang gagawin niya, mga kapatid. Antichrist. Sana,
Huwag sana tayong may tatak ngayon. Maraming taong may tatak ngayon, mga kapatid, na pagtagumpayan ng Antikristo. Maraming may tatak ngayon, wala pang literal marking, pero ang daming taong mayroong spiritual na tatak. Kaya nga sabi ng salita, pagdating ng Antikristo, marami siyang mapapagtagumpayan. Yumayaon siyang nagtatagumpay at upang magtagumpay. Kaya sa salita ng Diyos, mahalaga mga kapatid, maunawaan po natin ito. Mga napagtagumpayan ng Antikristo. Ito po, may tatak po itong literal o spiritual. Marami po mga kapatid ang napagtagumpayan ng Antikristo. Ito, basahin natin ang 1 John chapter 2. Huwag sana tayong mapabilang dito. 1 John chapter 2, 18 to 24. Mumunting mga anak, ito ang huling araw. Sa huling araw, lalabas ang Antikristo. At gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang marami. Marami po. Bakit marami? Yun po kasi yung napagtagumpayan ng Antikristo. Kaya sa salita ng Panginoon, kaya nalalaman natin na ito ang huling oras. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman nyo ang lahat ng mga bagay. Verse 21. Hindi ko kayo sinusulatan nang dahil sa hindi nyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Yung subject natin kanina, kahalagahan ng pananatili sa katotohanan. Kaya kung papansinin natin, sa katotohanan, walang anumang kasinungalingan. At sa kasinungalingan, siguro, mga kapatid, may kalahati rin katotohanan. Kasi nakakapandaya eh. Salita din ng Diyos, pero ang interpretasyon at paliwanag ay makalaman. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, sino ang sinungaling kundi siyang tumanggi na si Jesus, ang siyang Kristo. Ngayon sa maraming relihiyon, yung leader, mga kapatid, ang ginagawang Kristo. Ano po? Hindi po talaga yung Savior. Pag sinabi kasing Kristo o Messiah, ang ibig sabihin tagapagligtas. Minsan, mga kapatid, ang tagapagligtas ay ang relihiyon. Ang tagapagligtas, samahan sabi nila, pumasok kayo sa amin, sumama kayo sa amin at kayo maliligtas. O hindi na pala, mga kapatid, yung Kristo ang tagapagligtas. Ang magliligtas sa iyo ay ang pagpasok mo sa relihiyon. Ang tawag diyan mga Antikristo po yan. Kaya makikita natin sa salita po ng Diyos, ang tumatanggi na si Kristo, si Jesus ang Kristo. Pag sinabing Kristo, tagapagligtas po yan. Hindi po yung Kristo sa sabungan niya. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumanggi sa Ama at sa Anak. Ang Antikristo, itatanggi niya ang Ama, itatanggi niya rin ang Anak. Sino mang tumanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Tungkol sa inyo ay nananahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Dapat nananahan sa atin yung ating narinig mula sa pasimula. Kasi darating ang Antikristo, mga kapatid. Okay. Name, pabalik mo nga doon, please. Bilisan lang natin. Sino po, mga kapatid, yung mga taong mapapagtagumpayan ng Antikristo? Yung mga hindi nananatili sa katotohanan. Dahil ang katotohanan masakit yan. Wala pong katotohanan na hindi po masakit. Lahat ng lumalabas, mga kapatid, sa bibig ng kordero, mga kapatid, ay matalas. Salita kasi ng Diyos yan. Yung taong hindi nananatili sa katotohanan, mga kapatid, pag lumabas tayo sa katotohanan, sigurado, mga kapatid, shoot na tayo sa Antikristo. Okay. Tumatangging si Jesus ang Kristo. And then yung mga sinungaling, sumusuway at lumalaban sa katotohanan. May mga ganon. Nagtuturo ka ng tama, nangangaral ka ng tama, ang ginagawa naman, nilalabanan ng katotohanan. Yan, mga kapatid, ay si Himeneo, si Pilito. Nag-aaral din sila ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay sa Diyos na.
In fact, si Satanas nag-aaral din ng salita ng Diyos. Si Satanas, mga kapatid, nangangaral din ng salita ng Diyos. Ito makikita natin, huwag na lang natin basahin para tayo mabilis. 2 Timothy sa chapter 3, verse 7 and 8, mga kapatid, laging nagsisipag-aral, pero hindi nakararating sa pagkatuto sa katotohanan. Kaya kung hindi tayo nakakarating sa pagkatuto sa katotohanan, mga kapatid, tayo ay mapapagtagumpayan ng Antikristo. Isang araw, tayo rin ang sisira sa aral ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, huwag tayo makiayon sa sanlibutan. Dito ko lang na rinig, mga kapatid, yung Bear Plaza. Meron ba pumupunta sa Bear Plaza? Kaya kung papansinin natin, narinig natin, daming pumupunta doon sa mga panloob ng artista. Mga kapatid, mga ano po yun, wala po sa Panginoon. Kaya kung mayroon sa ating ganyan, baguhin natin na yan. Baguhin na po natin yan, mga kapatid. Sa salita ng Panginoon, mapapagtagumpayan tayo ng Antikristo. Pag sa gawain sa mundo, napakaaga. Pag sa gawain sa Panginoon, mga kapatid, napakahirap po silang puknatin. Kaya sa salita ng Panginoon, yung mga taong lumalaban sa aral ng Diyos, tinuturuan ng tamang kasuotan, mga kapatid, ay ang sinusuot, mga kapatid, ay yung hindi kalooban ng Diyos. Mga Antikristo po ang ganyan. Hindi po against yan sa tao, hindi po against sa pastor. Lumalaban tayo sa aral ng Diyos. Kaya sa salita ng Diyos, ang daming mapapagtagumpayan ng Antikristo. Sa ibang salita ng Antikristo, sinisira mo ang salita ng Diyos. Sinisira mo ang aral ng Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, sana mga kapatid, ito yung panahon para makapag-isip tayo. Baka tayo, mga kapatid, ay mapagtagumpayan ng Antikristo. Isa pa, namumuhay ng makalaman. Ang concern lang ay pang-tiyan at pang-pisikal. Wala siyang concern para sa kaluluwa. Amen. Walang masama, mga kapatid, na mag-concern tayo sa ating pisikal. Kasi kailangan din natin mag-concern sa ating pisikal. Pero kung ang ating concern ay pang-pisikal lang, mga kapatid, pang-tiyan lang, pagdating sa bituka, mga kapatid, ayaw natin na tayo nagugutom. Pero pagdating, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, ayaw po natin, mga kapatid, na susubrahan. Pero pag gawain sa mundo, mga kapatid, di bali masubrahan tayo at makalimutan natin yung sa Panginoon. Nabubuhay tayo sa pagiging makalaman, mga kapatid. Basahin nga natin na may ito, kasuhin mo kung meron. Philippians chapter 3, verses 18 up to 19. Sapagkat marami, hindi po kakaunti yan, nag-aaral din ng salita ng Diyos yan. Huwag lang sumubra sa oras yung pastor, mga kapatid, nagreklamo na. Samantalang sa pagsiselfon, mga kapatid, nag-o-overnight na. Ito nga, mga kapatid, sa paggamit ng cellphone, pag nalubat, sinasaksak yung cellphone. Amen. Kaya minsan nasasabugan ng cellphone Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, ni makinig ng salita ng Diyos. Ang daming ganito, mga kapatid, kami narinig natin kanina. Ang daming ganito. Pero nasa loob ng simbahan yan. Nag-aaral yan ng salita. Baka ako yan. Baka tayo ito. Kaya sa salita ng Diyos, sana'y makakot ang ating atensyon, nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ang daming ganito, mga kapatid. Kaya, nung nakita ko ito, sabi ko, meron kaya sa amin, Panginoong di kayang mapagtagumpayan ng Antikristo. Lumalaban nga kami sa aral, nagre-react nga kami sa aral. Hindi naman tayo puro talaga sa aral Ang totoo, mga kapatid, tayo ay napapagtagumpayan ng Antikristo. Sabi diyan sa kanyang salita. Dito sabi niya, at ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Pag ganun, mga kapatid, tayo maliligtas. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Mas concern niya ang pisikal kaysa sa spiritual. Para siyang si Balaam. Sana, mga kapatid, di bali pong mawala sa Panginoon. Mga kapatid, wag lang mawala yung kanyang kailangan sa pisikal. Huwag sana tayong ganun, mga kapatid. Malapit na po ang panahon. Pakalapit na po. Pinanood ko po yung hurricane sa Amerika nung isang araw. Ang Amerika, mga kapatid, ay meron silang
capacity na maging resilient sila sa mga physical disturbances. And yet, kita natin, dami pong nasira. Paano kung tayo, mga kapatid, datnan tayo ng ganyan? Tapos yung ating estado ganito, pagdating sa gawain ng Panginoon, lagi tayong late. Pero pag gawain sa mundo, mga kapatid, ang aga pa natin. Nakapila na agad tayo. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, mga kapatid, ano lang tayo, mag-advance lang tayo ng 5 minuto, 50 minuto, 1 oras. Mga kapatid, ang dami po natin mga murmuring, ang dami nating reaction. Pero sa mundo, mga kapatid, kahit mag-overtime, isang araw nga, mga kapatid, yung mga tao, 3:00 nag-uuwian pumupunta sa bayan, naglalakad. Ano po? Wala pong sasakyan dahil madaling araw, naglalakad paggawain sa mundo. Sana wala sa ating ganyan. Pag ganyan tayo, mga kapatid, hindi tayo Kristyano, totoo. Kaya sa salita ng Diyos, totoo po, masakit ang salita ng Diyos. Kasi malapit na po ito. I will build my church so the gate of hell shall not prevail. Tayo mapapagtagumpayan ng mga tao na pagtagumpayan ng Antikristo. Lumalaban sa aral. Lumalaban sa turo. Kaya sa salita po ng Panginoon, hindi po sa pastor kayo lumalaban, mga kapatid. At wala po kaming karapatan. Hindi kami. Alam niyo po, totoo, nasakit din sa aming kalooban na isa, nakakapangaral kami, nakakasagasa kami. O sige po, huwag tayo sumagasa, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid, kung hindi tayo mapapagtagumpayan nito. Ang dami ganito. Kaya sa salita ng Diyos, ang Diyos bilat yan. Pag kumalam ang kanyang sikmura, mga kapatid, ayun na, wala nang attention. Wala na yung attention niyo sa pag-aaral. Kaya sana, mga kapatid, Antikristo, huwag tayo mapagtagumpayan. Sana hindi tayo Antikristo. Okay, next tayo namin. Ito, napakabigat po nito. Akala natin, mga kapatid, ano po, yung lang nakasakay sa kabayo, marami rin po siyang napagtagumpayan, namumuhay na makalaman. Ang concern lang ay yan, upang physical. Hindi kaluluwa ang concern nila. Kaya kung papansinin natin, hindi natin alam, mga kapatid, sumiklab na naman po ang digmaan na yan. Ito na, kasunod namin. Pasuyo mo. Bibilisan ko na po, mga kapatid, paano mapapagtagumpayan ng Antikristo. Maging totoong anak ng Diyos tayo. At pag tayo anak ng Diyos, walang aral ng Diyos sa mabigat. 1 John 5 verse 3, walang aral ng Diyos na mabigat sa anak ng Diyos. Sa atin, napakabigat ng aral ng Diyos. Napakabigat magsalita ni pastor. Pero, kung tayo anak ng Diyos, mga kapatid, walang salita ng Diyos na mabigat. Basahin natin ang salita ng Diyos, 1 John 5, verses 1 up to 5. Basahin lang natin ito kasi ito yung paraan para mapagtagumpayan natin ang Antikristo at hindi tayo mapagtagumpayan. Sino mang sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa anak ay umiibig din sa ipinanganak niyaon. Dito'y nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin, ang kanyang utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Ibig sabihin, mga kapatid, kayang-kaya nating sundin at gawin yung salita ng Diyos. Pag Antikristo, mga kapatid, yung salita ng Diyos, napakabigat niyan. Ano ba naman yan? Ang hirap naman sundin yan. Pag tayo, mga kapatid, pinanganak na ng Diyos, wala na pong mahirap na sundin sa utos po ng Panginoon. Okay, makikita natin sa verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yaong nanampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Kailangan tayong maging anak ng Diyos na totoo. At ang anak ng Diyos na totoo, mga kapatid, kahit mabigat ang aral ng Diyos, susundin mo ito para hindi tayo mapagtagumpayan ng Antikristo at huwag tayong mapabilang sa mga Antikristo. Pag sinabing Antikristo, laban siya una sa katotohanan, sa aral po ng Diyos. Next tayo. Amen. Pasuyin mo, pabalik mo doon. Paano mapapagtagumpayan? Huwag pighatiin. Tama rin po ako ng pagkakay. Huwag pighatiin. Tama pala. Ang banal na espiritu. Masahin na lang po natin yan.
mayroon na tayong Espiritu Santo ng ating marinig ang aral ng katotohanan. Tayo'y tinataka na ng Espiritu Santo. Dapat nga, mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang salita, huwag kayong maglasing ng alak, kundi kayo'y mga pustos ng Espiritu. Hindi dapat tayo tumitikim ng alak. Hindi dapat tayo, mga kapatid, naglalasing ng alak.